Sound check. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, gusto ko lang hong i-express ang aking appreciation sa ating mga kapatiran na talagang tumatrabaho para i-improve ang ating hong multimedia. So, purihin ang Diyos ho sa inyo. And again, ay isang kagalakan ng isang manggagawa ang merong mga kamanggagawa na kagaya ho nito. So, tayo dumako ho sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lumabas ho ang isang artikulo online o isang post online na nagsasabi na di umano, ang sabi ng ating kasalukuyang presidente ay ito: gumawa tayo ng batas na gawing legal ang droga sa ating bansa. Ito ang pahayag di umano ng ating kasalukuyang presidente sangayon sa post ng isang content creator mula sa Cebu. And kundi kahapon, kamakalawa ay inaresto na siya ng NBI sa pagkakalat ng fake news. Ang napakadali na kumuha ng larawan at gumawa ng post at i-edit ang mga sinasabi at magpalabas ng ibang mensahe. And sadly, ay marami ang mabilis na nag-react at nag-share ng fake news na ito. Kaya nais ko hong paalalahanan ng bawat isa ho sa atin, ang social media o ang Facebook ay hindi ang best na source ng balita. At gagawin nating magandang gawain na i-fact check natin bago natin i-share ang mga bagay-bagay, or else tayo ay maging instrumento sa pagkakalat ng hindi katotohanan. Now, bakit ko sinabi ho ito? Sapagkat may mga nakabasa ng post na ito at nagkaroon agad sila ng reaksyon. Yung iba ay nag-reply agad at nag-criticize agad at kung ano-ano na agad ang sinabi patungkol sa atin hong presidente. Now, ang gusto kong makita ho natin ay ang katotohanan na ang mga nalalaman natin ay umeepekto sa mga gawa natin. Ang nalalaman natin ay merong epekto kung paano tayo nagsasalita, nagre-respond, umaakto, and ultimately, ang nalalaman natin ay merong epekto sa paraan ng ating pamumuhay. And that's why Apostle Paul said sa mga Kristiyano bilang mga nakatamasa ng patong-patong na biyaya at kahabagan ng Diyos sa ating kaligtasan, ay we should not conform to this world, but we must be transformed. How? By the renewing of our mind. Kaya napakalaga ho ng kung ano ang naipapasok sa ating mga kaisipan. At napag-aralan na ho natin yan noong mga nakaraan. Pero as we continue our journey through this passage or this chapter ng Romans chapter 12, we are seeing how counterculture yung mga sinasabi ni Apostol Pablo. Yung mga imperatives or mga utos na ibinibigay niya sa mga mananampalataya bilang mga ligtas, paano dapat tayo mamuhay, is totally contrary sa masusumpungan natin sa sanglibutan. That's why there must be a renewing of our minds. So again, ang pundasyon ng mga imperatives, kagaya sa pag-aaral natin ngayon, ay meron tatlong imperatives tayong makikita sa verse number 16. At sa biyaya ng Diyos, as we go through this verse, ay matransform ang ating isipan at magkaroon ito ng pagbabago o epekto sa paraan ng ating pamumuhay. Bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pong hinihiling ngayon na tulungan mo kami. Ama, sa aming sarili wala kaming magagawa. Sa aming sarili ang kaalaman ay magiging kayabangan lamang. Sa aming sarili, O Diyos, hindi ito magdudulot ng anumang mabuti. Kung kaya, O Diyos, tulungan mo po kami, buksan mo ang aming mga mata, kumilos ka sa aming mga puso, Panginoon, at patuloy mo namang banalin ang iyong mga mananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan. Ama, kung may kasalanan man, i-expose mo sa liwanag ng iyong salita. At kung may mga bagay na dapat naming baguhin o mga kasalanang dapat patayin, at tulungan mo kaming tumingin sa iyo para sa sustento ng iyong biyaya. At Lord, muli kami po ay nagmamakaawa sa sinumang naririto, O Diyos, na hindi patunay na mananampalataya ng Ebanghelyo. Maawa ka po, O Diyos,
Ipakita mo ngayon kung gaano siya kadumi. Ipakita mo, Panginoon, kung gaano siya makasalanan at guilty sa iyong harapan. At ipakilala mo sa Kanya si Kristo na tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. At lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, isang mahalagang paalala ho, ang dami ng ating mga pinag-uusapan mula sa verse 3 hanggang verse 15 na natapos natin last Sunday, ay napakaraming imperatives, ngunit ang lahat ng ito ay nakatungtong sa katotohanan na tayo nga ay nakaranas ng mga biyaya or kahabagan ng Panginoon. Balikan lang natin yung verse 1 na napakahalaga. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And from verse 3 onwards, nagbigay si Apostol Pablo ng mga detalye ko ano ang katangian, ano ang itsura nitong buhay na inialay sa ating Panginoon. Nakita ho natin, simulan natin sa verse number, he has all the right and the power to dictate how we are to live. May karapatan ang Diyos na magdikta kung paano tayo dapat mamuhay sapagkat siya ang nagligtas sa atin. You remember yung ating pag-aaral sa Sunday School sa 10 Commandments, bago ibinigay ng Diyos ang 10 utos, pinaalala niya muna sa kanila sa Exodus chapter 20 verse 2, ang sabi ng Panginoon, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, and then tsaka niya binigay, thou shalt have no other gods before me. Ako ang Diyos na nagligtas sa inyo. Ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin. Kaya nga, itong mga kautosan nito ay obligado kayong gawin. At ganoon din sa atin bilang mga mananampalataya. Siya ang nagliligtas sa atin. Diniscuss ni Apostol Pablo mula chapter 1 hanggang chapter 11 ang dakilang kaligtasan, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil tayo ay mga niligtas ng Panginoon, marapat lang na idikta niya kung paano tayo dapat mabuhay. Nakita natin sa verse 3 na hindi tayo dapat mabuhay para sa ating sarili, kundi tayo ay binigyan ng mga kaloob ng Panginoon at dapat magkaroon tayo ng tamang pagsukat sa ating mga sarili sang-ayon sa mga kaloob na ito at ipaglingkod natin ito sa katawan ng ating Panginoong Kristo o sa iglesia. Verse 6, ang sabi ni Apostol Pablo, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Again, ang tong punto, lahat tayo ay may gifts, use it. Amen. Lahat tayo ay may kaloob. Kung ikaw ay Kristiyano, may kaloob tayo mula sa banal na Espiritu. Dapat natin itong ipaglingkod. So again, walang Kristiyano dapat na inactive. Ang bawat Kristiyano dapat ay aktibong ginagamit ang kaloob ng Panginoon para ito ipaglingkod sa Kanya. Verse number 9, para lang mapaalalahanan tayo sa mga napag-aralan natin, let us just read verse 9. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Ang mga Kristiyano ay dapat nagmamahal ng may katotohanan, hindi salita lamang. Ang mga Kristiyano hindi lang basta hindi gumagawa ng masama, tayo ay dapat namumuhi sa masama. And hindi lamang yun, hold fast to that which is good. Dapat nating mag-cling tayo, humawak tayo at huwag tayong bibitaw sa mabuti. Verse 10, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Dapat doon yung ating pagmamahalan sa isa't isa with brotherly affection and outdoing one another and showing honor. Ating pangunahing layunin ay itaas ang iba, ang ating pangunahin na hindi itaas yung ating sarili, kundi tayo ay maglingkod sa isa't isa. Verse 11, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord or serving the Lord. Hindi tayo dapat maging tamad. Hindi tayo dapat maging tamad sa pagiging masigasig. Again, ang larawan ng Kristiyano, hindi lang basta aktibo, ang larawan ng Kristiyano ay masigasig. Nahandun yung kulo, nahandun yung init, nahandun yung apoy. Fervent in spirit. That's the very word fervent. To boil over. Kumukulo tayo. Serving the Lord.
sa ating paglilingkod sa Diyos. Sadly, maraming mga mananampalataya ay very much fervent, very much aflame sa ibang mga bagay. Pag-usapang basketball, pagdating sa usapan sa paglilingkod sa Diyos, walang apoy, walang init. O tulungan nawa tayo ng Panginoon at ma-recognize natin na may problema kung ganun. Verse 12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Ang ating kagalakan ay nakaangkla hindi sa sitwasyon natin ngayon kundi sa pag-asa na meron tayo. At tayo man ay dumadaan sa mga pag-uusig, tayo ay kinakailangan magkaroon ng pagtitiis. At habang tayo ay dumadaan sa lahat ng bagay na ito, we must be constant in prayer. And then last Sunday, ating napag-aralan ang verse 13 hanggang 15. Ang sabi sa verse 13, contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Nahandoon na hindi lamang tayo aktibo at gumagawa, kundi nahandon din ng tayo ay generous. Handon tayo ay mapagbigay at tumutulong sa pangangailangan, especially na mga kapatiran natin sa iglesia. Again, ang sabi ni Pablo, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men. May obligasyon tayong gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, pero ang prioridad natin, especially unto those who are of the household of faith. And then napag-aralan din natin na about hospitality. Hindi ito hospitality na meron ka lang bisita sa bahay, di-entertain mo sila. Kung hindi, again, hospitality to the point na nahandun yung ating pagsasakripisyo. Lalo na sa panahon noon na napakamahal at madalang yung mga bahay tuluyan. At maraming mga mananampalataya, lalo na ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, ay nagpupunta sa iba't ibang mga lugar. At saan sila tutuloy? Could you imagine? Just imagine. Kayo o tayo ay isang itinerary preacher at napunta ka sa isang lugar at walang bahay tuluyan, makikutuloy ka sa bahay ng isang pagano? Ano makikita mo sa bahay ng isang pagano? Nahandun yung kanilang mga Diyos-Diyosan at ang gawain nila ay mga gawaing pagano. So syempre, ang pinakaunang gagawin ng mananampalataya, doon siya makikituloy sa bahay ng mga kapwa mananampalataya. At muli, it will require sometimes sacrifice and even added expenses. At ang sabi ni Apostol Pablo, as we have seen sa 3 John, yung example doon ni Gaius ay naging hospitable siya. At ganun din naman tayo. Romans chapter 12 verse 14, ang sabi, bless those who persecute you, bless and do not curse them. Again, this is totally not just counter-culture, it is counter-self. Ang natural sa atin is to curse them that persecute us. Ang natural sa atin, actually, Lord willing, next Sunday, ay sisimulan natin yung susunod na passage is about revenge. Yun yung natural sa atin. At yun yung malaking struggle natin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, be not conformed to this world. Ang mundong ito, they will retaliate, they will revenge, they will curse. But wag daw tayo kumumporme sa mundong ito. Bless them, bless those who persecute you, bless and do not curse. At nakita natin doon, ang pangunahing halimbawa ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, maging sa mga makasalanan ay sumisikat ang araw at dumarating ang ulan. And then verse number 15, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Andun ang ating pakikitungo sa mga kapatiran na iba't iba ang kalagayan. Na tayo nagagalak sa mga nakikigalak sa mga may kagalakan at tayo na humahapis kasama ng mga naghihinagpis. Hindi tayo walang pakialam. And then dating tayo sa verse number 16, at dito tayo magpo-focus ngayong umaga sa 3 imperatives. Una, be of the same mind one toward another. Pangalawa, mind not high things, that's the second imperative.
Pangatlo, be not wise in your own conceits. Those are the three imperatives. Tatlong utos na binigay ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. So muli ho, gusto ko lang paalala ho sa atin, hindi pa tayo tapos sa chapter 12. At sana malinaw na sa atin ng napakalaking kasinungalingan ng sinasabi ng iba na pagligtas ka na, pwede ka nang mamumuhay kung paano man gusto. Na kahit anong gawin mo, kahit anong paraan ng pamumuhay mo, because tinanggap mo na si Kristo minsan, okay na. No. Tayo ay tinatawag not to be conformed to this world, but to be transformed. Here again, there are added imperatives na sinabi niya na inutos ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Tingnan natin number 1, be of the same mind one toward another. Now honestly, magiging honest ako nung mga unang beses kong nababasa ang text na ito, ang verse na ito particularly, my first understanding ay nagbibigay si Apostol Pablo ng instruction sa mga mananampalataya about unity. Magkaroon kayo ng pagkakaisa, magkaroon kayo ng same mind. At hindi ito yung first time, o hindi ito bagay na malayo kay Apostol Pablo, kundi ilang beses niya itong inuulit o sinasabi sa mga mananampalataya. Example, sa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 10, anong sabi? Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Again, 5 patong-patong na salita na ang bagsak o ang pinakapunto is unity. Be united. Meron kayong pagkakaisa, meron kayong pagkakapareho bilang isang iglesia at bilang mga mananampalataya. Isa pang halimbawa sa Philippians chapter 4 verse 2. Pinakalanan ni Apostol Pablo ang 2 babae sa church at Philippi. Ang sabi ni Pablo, I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be what? Of the same mind in the Lord. Magkaroon kayo ng parehong isip sa Panginoon. Huwag kayong magpunta sa magkaibang direksyon, magkaroon kayo ng pareho, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Now, sinasabi ko ito sapagkat again, when I first read itong verse number 16, yun ang dating sa akin, be of the same mind one toward another. But when I carefully looked at it and observed it, that is not the case. Hindi ito tawag para magkaroon ng unity ang mga mananampalataya. Ang key word is that one word, toward. Be of the same mind, magkaroon kayo ng parehong kaisipan, not with one another, but towards one another. Nakuha niyo yung pagkakaiba? So hindi ito nagsasabi na magkaisa tayo sa ating kaisipan, kundi ito nagsasabi na magkaroon ka ng parehong kaisipan sa iba. Ano ang punto? Ang punto ho ay ito. Again, backtrack lang ho ako. The word mind, proneo sa Greek, ang ibig sabihin is to exercise the mind, to entertain or have sentiment or opinion, to interest oneself, to set affection. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, be of the same opinion, same affection, same sentiment toward another. Anong punto, Brother Paul? Ang punto ito. The main idea na sinasabi at inuutos ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay hindi tayo dapat magkaroon ng favoritism or partiality sa loob ng church or VIP treatment. Pare-parehong diling. Pare-parehong opinion. Hindi, ay ito mas mataas to, o ito mas mahalaga ito, o ito mas okay ito. Dahil muli tayo ay iisang katawan.
Medyo nahagingan na natin to nung pinag-aaralan natin ng verse 4 and 5. Iisang katawan tayo at hindi pwede sabihin ng mata sa kamay na hindi ka bahagi ng katawan kasi hindi ka mata. Hindi rin pwede sabihin ng paa sa kamay na hindi ako bahagi ng katawan kasi hindi ako kamay. Tayo ay iisang katawan na mayroong maraming parte. At dapat tayo ay merong same affection, same mind, same dealing sa isa't isa. No partiality. In contrast sa sanlibutan na prone dito. Often at makikisumpungan natin, lalo na sa kultura na meron tayo, yung bang palakasan. It's not what you have, it's whom you know. Sinong kilala mo? Kanino ka may kapit? Sinong nakaupo? Nanalo ba yung manok mo? Sino ba sa mga tumatakbo makakapagbigay sa akin ng best benefit? At pag madalas, kung hindi tayo magiging maingat, ay ilalagay natin yan dito sa church. Sino ba dito sa church ay makakapagbigay sa akin ng best benefit? Kanino ba ako makakakuha ng best na pakinabang? And dito tayo magiging prone na magkaroon ng preferential treatment sa mga kapatiran. Sila nagbibigay ng preferential treatment to gain. Sila nagbibigay ng preferential treatment upang ilagay, bigyan ng ito yung laging sinasabi ng kaibigan naming si Brother Ralph Warren. At ito ang naobserbahan niya sa maraming Pilipino, hindi lang sa maraming Pilipino, maging sa maraming pastor, sabi niya, that utang na loob. Sabi ni Brother Ralph, that utang na loob. Sabi niya, yung pastor naman ito, nag-iisip Nag-aaral pero dahil may utang na loob siya doon sa isang pastor. Wala na. Bye-bye sa katotohanan, utang na loob ang uunahin. So again, marami ang gumagawa at again, no string attached. Pero ang layunin ay magkaroon ng utang na loob. I even met a pastor, sabi niya, investment yan, brother. Kaya maganda sa church na mag-invest sa mga bata para pag lumaki na sila, magkakaroon ka ng ROI. They will have a preferential treatment. Hindi pantay-pantay, hindi pare-pareho. Minsan, ang preferential treatment ay nakabase sa social status. Sino ba ang mayaman sa church? Well, hindi masyado sa atin dito kasi halos pare-pareho tayo ng kulay, pero sa ibang mga bansa, depende sa kulay ng iyong balat. Mga kapatid, ano man ang kulay ng balat, siya pa rin ay nilalang sa wangis ng Panginoon. Or minsan, depende sa political party. Or kung sino ang sikat. Or dito medyo prone ang Pilipino. Sino ang pogi o sino ang maganda? Pag pogi, pag maganda, may preferential treatment. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, be of the same mind one toward another. That is in the church. Ang dapat, ang overarching na dealing natin sa isa't isa is not our social status. It's not our benefits or investment or whatever. It is the truth na lahat tayo ay tinubos ni Kristo. Kapatid kita sa pananampalataya. At yun dapat na maging pangunahing basihan kung paano kita tatratuhin. Hindi kung ano makukuha ko in return. Ang sabi ni James, at ito isa sa mga detalyadong lugar na kung saan dinil ito sa salita ng Diyos. So James chapter 2 verse 1. Ang sabi ni James sa ito, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons, with preferential treatment. Ang ibig sabihin ni James, hindi dapat paghaluin to.
Yung pananampalataya kay Kristo and respect of persons. Verse 2, nagbigay siya ng halimbawa, for if there come unto your assembly a man with gold ring in goodly apparel, and there come also a poor man in vile raiment. So may dumating sa church. Medyo i-adapt natin sa panahon natin yun. Dumating dyan, naka-Ferrari. Pagpasok, kita mo agad yung Prada, kita mo agad yung Gucci, amoy mo agad at talagang kakaiba at legit. At ang gagawin ng iba, dito po kayo sir, dito po kayo ma'am. The best seat in the house. Pero meron dumating, nakabike o naglakad lang. At hindi maganda yung kanyang damit. Ay, kuya, doon ka, banda ka doon ha, kasi medyo masakit ka sa mata eh. At mga kapatid, sadly, there are churches that is built literally for preferential treatment. Could you imagine businessmen's worship service? Baka nakita niyo yun, signboard, businessmen's worship service. Worship service para sa mga businessman. Bakit? So muli mga kapatid, merong mga gawain at merong mga pastor na literally, yun ang punteriya nila. Ang punteriya nila ay yung mayayamang mga tao. Yung may mga kaya, yung maraming tingin nila silang, okay ang ROI nito pag nag-invest ako. Sabi ni James verse 3, and ye have respect of him that weareth the gay clothing. By the way, yung gay clothing dyan na hindi baklang pananamit, happy. Siguro the best translation sa Tagalog, magara na pananamit. You have the respect with the one that weareth gay clothing, and say unto him, sit thou here, the good place, and say to the poor, stand thou there, and sit here under my footstool. Anong sabi ni James? My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ with this. So what should be the basis of our treatment with our fellow believers? Saan ba natin ibabase? Or kung hindi nakabase sa social status, hindi nakabase sa educational attainment, hindi nakabase sa physical appearance, saan natin ibabase ang pagtrato natin sa isa't isa sa loob ng iglesia? Well, binigay din to ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15 verse 5. Advance tayo ng 3 chapter. Romans 15 verse 5, ang sabi ni Pablo, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another. Almost this very same words. According to Christ Jesus. Ibig sabihin, ang ating pagtrato ay nakabase una sa example ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya nag-preach sa mayayaman lang, kundi nag-preach siya sa lahat. Hindi siya nagpagaling sa may mga kaya lang, pinagaling niya ang lahat. At gayon din, nakabase sa ating Panginoong Jesus, yung ating relasyon sa Kanya. I'm very challenged to think of an example, and I'm reminded dun sa fellowship na inatinan namin 2 Saturdays ago. Sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Just to give an example para hopefully mas ma-solidify sa ating isip ang idea na ito. 1 Peter 3:7, anong sabi? Likewise ye husbands, dwell with them, that is with your wives, according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, not lesser vessel, but weaker vessel. Ang ganda nung paalala ni Brother John Alexis Garcia nung time na yon. Isa sa mga katotohanan is women are more fragile, lalo na emotionally. And husbands should consider that with dealing with living with our wives. Alam niyo ba natin mga mister, ang ating mga misis ay hindi lalaki. Hopefully ang misis mo hindi lalaki. So wag mo siyang tratuhin bilang lalaki, tratuhin mo siya bilang babae. Ibang pagkalikha sa kanya ng Panginoon. Now, that's not the very point. Ano lang yun, side point.
And as being, listen, as being heirs together of the grace of life. Kung kayo ay parehong Kristiyano, pareho kayong tagapagmana ng buhay. Pareho kayong anak ng Diyos. At ang ganda ng paalala ni Paul Washer, Mister, mag-ingat ka kung paano mo tatratuhin ng anak ng Diyos na kasama mo araw-araw. Kasi anak ng Diyos yan. So you will look, again, yes, she is a woman and you should consider that. She is your wife and you should consider that. And she is also, kung kayo pareho Kristiyano, your sister. And you should consider that. So sa atin ho bilang dito sa iglesia, ang unang pamantayan natin, matanda man o bata, mayaman man o hindi, nakapag-aral man o hindi nakapagtapos, ang unang trato natin, siya'y kapatid ko sa Panginoon. Siya'y kapatid ko sa Panginoon. Be like-minded one toward another according to Christ Jesus. So yun ang ating unang konsiderasyon. So commandment or imperative number 1 sa verse 16, be of the same mind one toward another. Imperative number 2 sa verse 16, mind not high things, but condescend to men of low estate. By the way, gusto ko mag-backtrack. I-apply natin mga mananampalataya dito sa JCBC. Muli ho, yes, alam natin, human nature will have closer friends. Yes? Alam ba, pareho kayo ng team sa NBA, medyo mas magkakakwentuhan kayo. Alam ba, pareho kayo ng interest sa mga bagay-bagay, medyo mas magkakapalagayan kayong loob. Hindi natin sinasabi na wala yun. Meron yun, natural yun, totoo yun. Pero sa pagtrato natin sa mga kapatiran, ito natin sila bilang mga kapatid sa Panginoon. Hindi lang, uy, mayaman to, dapat ganito. No. Una ay kapatid to sa Panginoon. At kailangan ko magministeryo sa Kanya. Alam niyo, may tukso, hindi tukso, may challenge sa akin, lalo na bilang pastor, na titignan na, well, may kaya tong kapatid na to, wala siyang kailangan. Hindi, may kailangan siya. Well, mahirap tong kapatid sa Panginoon na to. So muli, una, ay ating itratong isa't isa sang-ayon kay Kristo. Pangalawa, mind not high things, but condescend to men of low estate. Mind not high things. Paul is not contradicting himself sapagkat sinabi niya sa Colossians na set your affections on things above. Set your minds on things above. Devotion ni Brother Gerard nung last Sunday. So hindi kinukontra ni Apostol Pablo, hindi niya sinasabi, huwag natin isipin yung mga bagay na sa itaas. Actually, that word mind, meaning to entertain, to have sentiment, or to interest oneself. Ito yung interest mo. High things, meaning elevated, lofty things. It's equivalent to having lofty thoughts, proud, arrogant thoughts. In short, sa translation sa isang version, don't be proud. Or sa ESV, do not be haughty. Huwag masyadong pogi at huwag masyadong maganda ang tingin sa sarili. Huwag masyadong magaling. Huwag masyadong mahusay. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Especially sa Roman culture, ang pagpapakumbaba ay kahinaan at ang pagiging mayabang ay kalakasan. Ang self-promotion ay maganda at mabuti para sa kanila. Be proud, yun ang sinasabi, yun ang mensahe. Ngunit alam ho natin sa salita ng Diyos, a proud Christian is really a paradox. Ang isang mayabang Kristiyano ay contradiction. Ang isang mananampalataya na naliligtas sa biyaya lamang ng Panginoon at daily sustained. Listen, anuman ang kalagayan natin sa buhay, we are just sustained
sustained by the grace of God. Wala ka mang pera sa bangko at meron ka mang milyong-milyong sa pera sa bangko, ang nagsusustain pa rin sa atin ay ang biyaya ng Diyos. So, wala tayong lugar para magbayabang. Ang ating kaligtasan ay biyaya ng Panginoon. Malinaw sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. At ito'y ginawa ng Panginoon sa siya with that no man should boast. May paalala ang Panginoon sa mga Hudyo sa Deuteronomy chapter 8, verse 11. At tingin ko magandang basahin natin para maging paalala sa atin. Deuteronomy chapter 8, verse 11. Anong sabi? Beware. Ano ibig sabihin ng beware? Mag-ingat. Magbantay kayo. Okay? Ibig sabihin, may danger. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes, which I commanded this day. Wow, brother! Imposible naman. Siyempre, hindi ko kakalimutan si Lord. Pero ang sabi sa verse number 12, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and when thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Yes, alam ko ho, maraming mga mananampalataya, pero Lord, pagpalain mo naman kami. At yes, materially, financially, hinihingi, pagpalain mo naman kami. Not necessarily long, pero gusto ko makita nyo, may danger. Pag sumagana na at sumagana na at sumagana na, sa verse number 14 ang sabi, then thine heart be lifted up. Nasa church ka pa rin, pero ang puso mo'y mayabang na. Then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. That's redemptive language. Nakalimutan mo na ang Diyos na nagligtas sa iyo. Kasi sumagana ka na. Verse 17, and thou say in thine heart, ito na ang sinasabi mo, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Brother Paul, dugot pawis ko yan. Husay ko yan. Galing ko yan. Sakripisyo ko yan, Brother Paul. At nakalimutan ng Panginoon. Ang gandang gamot ang verse 18, but thou shalt what? Remember. Anong gamot sa makakalimutin? Hindi, ano yan? Yung gold, Memo Plus Gold, hindi. Remember. Remember. Remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Yes, dugot pawis. As I've been saying, saan galing ang dugot pawis mo? Ito'y galing sa Panginoon. So again, whether it be spiritually speaking sa ating kaligtasan at kabanalan, wala tayong ipagmamalaki. Ang sabi ni Pablo, for the grace of God, I am what I am. Financially or materially speaking, wala pa rin tayong pagmamalaki. Galing pa rin sa Panginoon. So mind not high things. Huwag tayong maging mayabang sa ating kaisipan. At alam nyo, isa sa mga kaparaanan, paano nakikita yung kayabangan na yon? By nakikita ito by yung partial treatment natin sa iba. Pride affects how we treat others. Nakikita natin yung ating sarili na mas special, therefore ang trato natin sa iba ay less special. Nakikita natin yung ating sarili na mas mataas, mas mahusay, mas magaling. Therefore, ang trato natin sa iba at ang tingin natin sa iba ay lesser than that. That should not be. Ang sabi ng salita ng Diyos, be of the same mind one toward another. Mind not high things. Huwag kang maging mataas sa iyong kaisipan. But contrary to that, condescend to them of low estate. That word condescend meaning to lead away or to carry.
Na ang pinakaibig sabihin, kapag yun natin, pag kinabit mo yun sa law estate, carry yourself to them who are of law estate. Sa ESV, ang translation, associate with the lowly. Makidil ka, makisama ka. Come alongside, ilahok mo ang iyong sarili doon sa mga, again, yung lowly dyan, hindi sa mga humble, kundi nasa mababang kalagayan, nasa mahirap na kalagayan, nasa abang kalagayan. We are to come alongside them na nangangailangan at na sila'y mga kapatiran sa loob ng iglesia. Yes, hindi lamang material na bagay, kundi maaaring sa spiritual, emosyonal, pisikal na mga kaparaanan. Sila'y nasa mababa, mahirap na kalagayan. Huwag masyadong matayas ang tingin sa sarili na, hindi, wala akong time para dyan. Masyado akong big time para bumaba at makidamay sa iyo. No, we are called to come and associate with them of a low state. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Galatians 6 verse 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Verse 2, bear ye one another's burdens. Magpasanan tayo ng kabigatan sa isa't isa. Silang nasa abang kalagayan, silang nasa mababang kalagayan, let's go to them and bear one another's burdens. Ang ganda na sinabi ni John MacArthur, there is no aristocracy in the church. There's no upper class. Amen. Meron lang isang class dito, ang klase ng mga makasalanang kinahabagan. So therefore, yung mga nasa mababa at nasa mahirap na kalagayan, ay tayo may obligasyon na sila damayan, tulungan, samahan. Huwag mataas ang tingin sa sarili. Huwag mataas ang tingin sa sarili. And lastly, matapos tayo dito sa verse number 16, bandang dulo, be of the same mind one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceits. I believe sa ESV and translation, never be wise in your own sight. Huwag tayo maging matalino. Huwag tayong maging mayabang sa ating sariling paningin. Sabi ni John MacArthur, a conceited, self-promoting Christian is a serious contradiction. Ang bawat mananampalataya kailangan mayroong mapagkumbaba at submissive sa kalooban ng Panginoon na nasusumbungan sa salita ng Diyos at wala tayong kumpiyansa sa ating sarili, sa ating sariling wisdom, sa ating sariling kaalaman o sa ating sariling talento. Sa Proverbs 20 verse 6, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, most men will what? Proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Marami nagsasabi, sila yung mabuti. Marami nagsasabi. Self-promotion, ako, good ako. Ako, tapat ako. Ako, okay ako. Ako, spiritual ako. Sabi ng Proverbs, who can find? Sa ISV, ang translation ay maganda. Sabi niya, many claim I am a loyal person, but who can find someone who truly is? Madaling mag-claim, madaling magtaas ng sarili. And again, doon yung danger na tayo ay very poor judges of ourselves. We're poor judges of ourselves. Muli nga, pag tumitingin ka sa salamin, ano nakikita mo lagi? Pugi. Pag tumitingin ka sa salamin, ano nakikita mo lagi? Maganda, mabango, okay. Ang sabi sa Matthew 7 verse 3, and why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
Bakit ba pinag-iinteresan mo yung puwing sa mata ng iba pero hindi mo pinapansin yung malaking kahoy sa sarili mong mata? Ang tanong ni Jesus, bakit? Okay? Kung magmamatigas ka, ang sabi nila, or how will say to thy brother, let me pull out the mote that is in thine own eye, and behold the beam that is in thine own eye. Teka. Aalisin ko yung puwing sa, may dumi sa iyo, aalisin ko yan. Ha? Paano mo gagawin yun kung merong malaki kang kahoy sa harapan ng iyong sariling mata? Alam niyo, tanging paraan. Verse 5. Paano mo nagagawa yun? Thou hypocrite. Kung pinanggigigilan mo yung maliit na dumi ng iba, pero hindi mo pinapansin yung malaking dumi sa iyo, thou hypocrite. Anong sabi ni Jesus? Ito dapat ang una natin gawin. Cast out the beam out of thine own eye, and then thou shalt see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Amen. Ang una natin kailangan gawin ay yung sarili. Listen, at mahirap yun kapag tingin natin sa ating sarili ay lagi tayong never be wise in your own sight. Ang sabi ni, malamang si Haring Solomon nagsabi, Proverbs 26 verse 12, ang sabi, Proverbs 26:12, seest thou a man wise in his own conceit? Matalino siya sa kanyang sarili, marunong siya sa kanyang sarili. There is more hope of a fool than of him. Listen, yung taong walang alam, may pag-asa. Pwede mo kasing turuan. Yung tao na laging marunong at laging tama at laging okay sa kanyang sarili, mas mahirap yun. Kasi lagi siyang puno, wala ka nang mailalagay. Ano ang susi? Anong kailangan? Anong pwedeng natin gawin? Ang sabi sa Proverbs 3 verse 5, familiar verse, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Magtiwala tayo sa Diyos. Paano mapapakita ang tiwala sa Diyos? We go to the Word of God. We study the Word of God. We apply the Word of God. Minsan maniwala ako kayo mga kapatid. May mga pagkakataon na pag tinignan ko yung sitwasyon, ang hirap. Pag in-apply ko yung sinasabi ng salita ng Diyos, Pero kagaya na sinabi ko sa isang kapatiran natin, Brad, aasahan lang natin yung pagpapala ng Diyos pag sinunod natin ang sinabi ng salita ng Diyos. Maaring sa sarili nating wisdom, at parang, Lord, pag in-apply namin yung sa'yo, trust not, or lean not on thine own understanding. Verse 6, in all thy ways acknowledge Him. Kilalanin natin siya sa lahat ng ating landas. Kilalanin natin siya sa lahat ng ating lakad. And He shall direct thy paths. Verse 7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. Ano niyo isang gamot na tayo ay mayabang sa ating sarili at laging okay sa ating sariling paningin? Fear the Lord. A grander, a higher, a more lifted up view of God. Fear the Lord and depart from evil. Napakaganda na sinabi ng salita ng Panginoon, with many counsel, there is safety. Muli, we are poor judges of ourselves at madalas sa ating sarili. Minsan alam na nating mali tayo, pinagtatanggol pa natin. Kaya napakaganda mga kapatid na paligiran natin yung ating mga sarili ng mga tunay na kaibigan, lalo tigit mga tunay na kaibigang Kristiyano. Na they loved us enough na harap-harapan sasabihin niya, kapatid, mahal kita pero mali ka.
para maitama tayo. Only, basahin natin ang verse number 16, Romans chapter 12. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. At napakahalaga, at gusto kong kapitan nyo ito, be not wise in your own conceits. Kasi alam niyo yung susunod na passage about revenge. Maniwala kayo. Pagdating sa usapan na may nagkasala sa atin, we want to be wise in our own conceits. We are very prone, very in danger. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na may apply, hindi na mapakinggan, kundi may apply sa atin ang mga katotohanan na ito. Kung sakali man narito ka ngayong umaga, sabi mo, Brother Paul, wow, what a list, and I have failed in all of them. Sinong hindi? Lahat tayo ay pumalya. At salamat sa Panginoon, ang tanging pag-asa na meron tayo ay si Kristo. Ngayon nakikita mo, Brother Paul, ang taas ng standard ng salita ng Diyos, yes. Ngunit ang tanging pag-asa ng makasalanan ay si Kristo na tagapagligtas, na nagbayad sa krus para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay upang sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahabagan nawa tayo na tulungan ng Panginoon na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagagawa ng Kanyang mga salita. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa paalala ng iyong salita. Salamat, O Diyos, sa pagkatunay, napakalikas, napaka-natural sa amin na maging mayabang. Mataas ang tingin sa sarili. Tama ang tingin sa sarili. Malinis ang tingin sa sarili. O nawa, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag tumiwala sa aming mga sariling kaalaman at pananaw. Kundi, O Diyos, tumingin kami sa iyong salita. At patuloy ka po nawa, Panginoon, na gumamit. Kailangan namin ng mga dagdag na tao sa aming paligid upang magmiministeryo sa amin, upang magpo-point out sa amin kapag kami, Panginoon, ay naliligaw na at nadadivert na, Panginoon, ang aming mga landas. O Diyos, tulungan mo nawa kami, Panginoon, na maging mapagbantay. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag umayon sa sanlibutan ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago ng aming mga kaisipan sang-ayon sa iyong salita. At nawa, O Diyos, tunay nga na ang aming mga sarili maging haing buhay na may aalay namin sa iyo. O Diyos, alam mo po ang iba't ibang struggle. Alam mo po ang iba't ibang sitwasyon. At muli, Panginoon, tulungan mo nawa kami na mamuhay sang-ayon sa iyong salita. Tulungan, ingatan, samahan mo kami, O Diyos. At habang kami, Panginoon, nahaharap sa buong linggong ito, Panginoon, na hindi namin alam ang mangyayari. O Diyos, nawa ang iyong mga katotohanan na amin na pag-aaralan ay patuloy na magsilbing ilaw at gabay namin sa mga gagawin namin at kakaharapin namin. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.